Siya ang tumulong kay Kobe Bryant at Pau Gasol noon para makuha ang back-to-back champion. Simpleng-simple lang maglaro ang mamang ito mga idol, pero napakalaking impact naman niya sa koponan. Two-way player siya mga idol, both offense and defense ay talagang inaasahan siya ng koponan. Sa height niyang 6'10" na may tira sa labas ay isang malaking advantage nga ito sa kanyang laruan. Hindi lang yan dahil mataas din ang icon nito mga idol, kaya niyang pumuntos sa ilalim ng court. Mahusay din siyang umasis at ultimo ang mga trick shot ay nagagawa nito. Kaya niya ding ma-mosterize ng kalaban. Well, gaano nga ba siya kalakas sa kanyang prime? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng two-time NBA champion na si Lamar Odom. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1999 NBA draft nang pumasok ang 6'10" forward na si Lamar Odom sa NBA. Siya ang 4th overall pick noon na pinili ng koponan ng Los Angeles Clippers. Well, sa mga panahong ito mga idol, ang Clippers ang isa sa may pinakamahinang roster na koponan dahil wala talaga silang star player noon. Well, ganun pa man ay maaga namang napakinabangan ng Clippers si Odom mga idol. Binigyan agad siya ng pwesto ng koponan bilang starting small forward. Maganda ang performance naman ng naipamalas niya. Katunayan siya ay umaverage noon ng 16.6 points at 7.8 rebounds per game. At siya nga ay nakipagsabayan sa mga top rookies na sila Steve Francis at Elton Brand. Pumangatlo siya sa Rookie of the Year voting noon. Hindi lang siya pinalad na makuha ang award na ito. At dahil sa hina ng roster nila noon, sila pa ang nakakuha ng worst record sa unang season niya na nagkaroon lang ng 1567 win-loss record. Pero hindi lang dyan natatapos mga idol, there's more dahil hindi lang sa kanyang rookie season ito walang appearance sa playoffs. For consecutive season ay hindi sila nakakatawid sa postseason game. Wala talagang lehitimong scorer noon ang koponan. Bagamat maganda naman ang kanyang naipamalas na performance sa kanyang 4 na season sa Clippers ay hindi pa rin ito sapat para mabitbit ang koponan patungong playoffs. Natapos ang kontrata ni Odom sa Clippers at naging unrestricted free agent nga ito. Mananatili pa sana ito sa Clippers ngunit hindi natapatan ng offer ng Miami Heat, kaya sa season ng 2003-2004 ay sa koponan ng Miami Heat naglaro itong si Odom. Nakasama nga niya noon ang rookie na si Dwayne Wade. Ginawa naman siyang starting power forward noon ng Heat at sa kanyang 80 games played ay umaverage naman siya noon ng 17.1 points at 9.7 rebounds per game. Well, magandang numero ito mga idol, kaya naman sa tulong niya ay nakatawid nga sa playoffs noon ng Miami Heat. Ito ang kanyang unang playoff appearance sa kanyang 5 taon na noon sa liga mga idol. Well, naging malaking parte nga itong si Odom sa playoff run ng Miami Heat noon dahil sa unang sabak nila sa postseason game ay kamuntikan pa silang malaglag ng maaga mga idol. Umabot ng Game 7 ang bakbakan nila ng Hornets na sa huli ay nakuha pa rin naman ang panalo. Ngunit sa semifinals nang makaharap naman nila ang Indiana Pacers na first seeded team sa panahon na yon, hindi na sila nakapalagpas sa Pacers noon mga idol at natapos nga ang kanilang playoff run sa semifinals. Well, isang season lang ang tinagal ni Odom sa koponan ng Miami Heat dahil nagkaroon ng pagkakataon ng Miami Heat noon na makuha ang big man na si Shaquille O'Neal. Nakasama nga sa package si Odom noon dahilan na matrade na nga siya papuntang Los Angeles Lakers. Well, hindi na naging masama pa ang pagkakatrade sa kanya noon mga idol dahil nakasama nga niya sa Lakers noon ang Black Mamba na si Kobe Bryant. Well, siya nga ang nakakatulong ni Kobe noon sa koponan mga idol. Ang maganda lang talaga dito kay Lamar Odom dahil siya nga ay two-way player at husay na din sa kanyang laruan. Saan man siya mapuntang koponan ay lagi siyang kasama sa starter ng koponan. Well, sa unang season nga niya sa Lakers mga idol ay nangapa ng gusto itong si Odom. Hindi pa siya makasabay kay Kobe noon. Medyo nag-adjust din kasi si Kobe dahil siya na ang naging primary scorer ng koponan. Ngunit ganun pa man ay magandang numero pa din naman ang inambag niya sa kanyang unang season. Umaverage pa rin siya ng 15.2 points at 10.2 rebounds per game. Ngunit ang malungkot na kwento lang dito mga idol ay hindi sila nakapag-qualify sa playoffs noon. Kulang pa ang piyasa ng Lakers noon at hindi pa rin nabubuo ang chemistry ng mga player. Pero sa sumunod na season lang mga idol nang ma-acquire nila ang dalawang big man sa kanilang koponan. Nakuha nila si Kwame Brown at ang rookie noon na si Andrew Bynum na inakala nilang papalit kay Shaquille O'Neal. Well, kahit papano naman ay nagkaroon ng chemistry ang koponan ng Lakers noon mga idol. Syempre sa tulong pa rin ni Odom na umaambag pa rin ng magandang numero sa koponan na nagkaroon ng 15 points per game at 9.2 rebounds per game ay natulungan nga niya noon ang koponan na makatawid na sa playoffs. Pumwesto sila sa 7th seed kaya bigatin ang kanilang unang haharapin sa round 1. Nakaharap nga nila ang pader na koponan ng Phoenix Suns noon. Muntik nga nilang ma-upset ito noon mga idol. Lamang na sila sa serye for 3-1 deficit pero nakapag-comeback lang sa serye ang Suns noon kaya sa huli ay natalo pa nga sila sa seryeng yun.
Well, talo na tayo sa pinaka-highlights ng kanyang karera mga idol. 2007-2008 season nang makasama na nila ang big man na si Pau Gasol sa koponan. Naging malaking impact agad itong si Gasol sa koponan ng Lakers mga idol. Bigla silang naging isang top contender sa West. Matapos silang pumesto na noon sa number 1 seed na nakakuha ang 57-25 win-loss record. Pero syempre may tulong pa rin itong si Odom na nagkaroon naman ng 14.2 points sa 10.6 rebounds per game. Magandang numero pa din ito mga idol. Hindi lang sa regular season sila naghari noon dahil ultimo sa postseason game ay halos maging unbeatable sila. Tinalo nila ang San Antonio Spurs sa West Finals hanggang makarating nga sila noon sa 2008 NBA Finals na nakaharap naman ang koponan ng Boston Celtics. Well, malakas din ang roster ng Celtics noon mga idol kaya napalaban sila ng gusto sa seri ng finals na yon. Ngunit sa huli nga ay kinapos ang Lakers at nabigong makuha ang unang kampyonato sana ni Odom. Pero next season lang mga idol ay muling bumangon ng Lakers ng mas malakas pa. Naging motibasyon nila ang kanilang pagkabigo sa nakaraang finals. Muli silang naluklok sa first seed noon at naghari sa liga. Hanggang makarating nga silang muli sa 2009 NBA Finals. Pero sa pagkakataong ito ay hindi Boston Celtics ang kanilang nakaharap, kundi ang Orlando Magic. Well, hindi nga masyadong naging exciting ang finals na ito mga idol. Dahil tinaob agad ng Lakers ang Magic noon na umabot lang hanggang Game 5. Kaya sa wakas ay nakuha nga dito ni Odom ang kanyang unang kampyonato sa kanyang karera. Sa sumunod na season naman mga idol na mangyari na nga ang inaasam ng Lakers na makarest back sa koponan ng Boston Celtics na tumalo sa kanila ng nakaraang finals dahil sa third consecutive season ay nakarating nga muli ang Lakers sa NBA Finals noon at nakaharap nga nilang muli dito ang koponan ng Boston Celtics. Well, muling nagkaroon ng magandang bakbakan ng dalawang koponan na ito mga idol. Halos walang gustong magpatalo, umabot pa nga ito ng Game 7. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang lakas ng Los Angeles Lakers noon dahilan na makuha nga nila ang back-to-back champion. Well, sa sumunod na season naman ang tapusin na ng Dallas Mavericks ang paghahari noon ng Lakers matapos nilang walisin ito sa semifinals. Nanatili pa ng 2 taon si Odom sa koponan ng Lakers hanggang i-trade na nga siya ng koponan papuntang Dallas Mavericks. 32 anyos na siya dito mga idol at downfall na rin ng kanyang karera. Nawala na rin siya sa starter ng koponan at bumagsak na din sa 6.6 points ang kanyang inaambag sa koponan. 1 taon lang ang nailaro niya sa koponan ng Dallas at sa sumunod na season lang na makabalik pa siya sa koponan na nag-drop sa kanya ang Los Angeles Clippers. Pero supporting role na nga lang siya dito mga idol. Katunayan buong 82 games pa ang kanyang nailaro noon na umaverage na lang ng 4 points per game. At after ngang malaglag ng Clippers sa round 1 ng playoffs ay hindi na nirenew pa ang kontrata ni Lamar Odom ng Clippers at wala na ding koponan pa ang kumuha sa serbisyo niya. Kaya tuluyan na nga din siyang nagretiro noon sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Lamar Odom sa liga ng NBA?